akong basahin ng verse na ito. Sabi po sa mga awit 146 verse 1 to 2, purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Purihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, we dedicate this day to you. Holy Spirit, samahan mo po kami as we sing praises to you, O God. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Come on, church, awitan po natin ang ating Diyos. Come on! Sabay-sabay po tayong pumalakpak sa ating Diyos. Let's sing. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, praise church. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad.
to sing praises to God, the Lord will send revival. Hallelujah! Hallelujah, Lord. We need revival, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, God. Church, as we sing this song, let's declare the Lord will send revival. Ano man yung pinagpipray natin ngayon. Hallelujah, God. Let's declare it, church. Send revival fire, send revival fire, fill this place, fill this place. Send revival fire, send revival fire, fill this place, fill this place. God is for us, who can be against us? Amen? Amen. Pumalakpak lahat ng nagsasabing, He or
us, oh God. Hallelujah, Jesus. Let us continue to feel the presence of God in this place. Lord, fill us with your Holy Spirit. Holy Spirit, we need you, God. All it takes is one moment and just one touch from you.
Diba, church? Personally, hingin po natin yung leading ni God. Kailan yung last time na talagang naramdaman mong nag-worship ka kay God? Kailan yung huling moment na naramdaman mo talagang sinamahan ka ng Panginoon? And God wants you na lumapit sa Kanya ngayon. So, let us call on the Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah, Lord God. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, move in this place. Holy Spirit, last time. Holy Spirit. So, malakas na palakpak, bigyan natin sa Panginoon. Hallelujah, God. You all glory, honor, and praise. Pakinggan po natin ang sinasabi, salita ng Diyos. Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Today, anong month na po tayo? What month do we have now? Anong month po? June. Halfway throughout the year, 6 more months, another year. This is the time of assessment. This is the time of meditation. This is the time of examination ng puso ng bawat isa. Lord, nasaan na po kami? Are we still meditating the right word of God? Yung tunay na salita ng Diyos na nanggagaling sa Ama. Siya pa rin ba ang laman ng puso natin? And this is His call right now to meditate on the Word of God so that our plans will be successful. Yung hour na yon hindi rin sa atin, pahiram lang. Is it because we're too good? Is it because we have all? Is it because we are so great? No, this is the Word of God. Meditate on me. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa salita mo. Salamat, O God, mabuti ka. Salamat, O God, hindi namin lahat deserve ito, pero Ikaw ang tunay na Diyos. Salamat, O God, this is the 6th month, and this is also the time that we meditate on Your Word. This is, O God, Ikaw po yung manguna at mangusap sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat isang ito. Salamat sa araw na ito na binigay mo. Salamat sa lahat ng biyayang tinanggap. We do not deserve it, O God. Salamat sa lahat ng pagsama sa amin. Salamat sa pinagaling. Salamat, Panginoon, sa lahat ng prinumon mo. Salamat sa mga lahat ng problema dahil nagtiwala kami sa inyo. Salamat, O God, sa biyaya. Salamat sa promotion. Salamat sa mga pumasa. Salamat, Panginoon, sa mga binihiyaan mo. Salamat sa nabuong pamilya. Salamat higit sa lahat sa relasyon na merong kami na araw-araw aming titingnan kung maayos pa. Lord, yung puso namin, Panginoon, gabayan mo. Magsalita ka po, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Gamitin mo lamang ang iyong tagapagsalita. Ikaw po ang mataas, O God. Sakupin mo po ang lugarang ito. At sa buong araw, ikaw ang aming maparangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga, church, at sa mga bago nating kasama. Tingnan po natin ang video na ito.
Magandang umaga po mga ka-praise. Batiin naman po natin mga kasama po natin dyan sa ating kaliwa at kanan. Happy Sunday morning po. Katulad po ng nakita ninyo sa ating video teaser, muli po natin gagawin yung mga Super Sunday po natin. And this coming Sunday, meron po tayong Super Sunday Network Festival. Kaya we encourage everyone na invite your friends, your family po. Yung mga dati na po nating life group, pwede po natin silang ma-invite muli. Magsama-sama po tayo dito sa Victory Mall. Again, 9 a.m. po, June 30 for our Super Sunday Network Festival. Again, we encourage everyone to invite your family, friends, and life group. At sama-sama po tayo magsaya sa piling po ng ating Lord. And aside from our network festival po, no, sa June 29 po ay may Alab Festival din po. Sige, pakita po natin. Ayan. There will be a concert or Alab Festival po dito sa Saturday. Makakasama po natin dito ang mga youth from outreaches at yung mga nakasama sa camp. Ano po nga abangan dito? There will be raffles, games, and surprises po. Kaya kung may mga kasama po kayo sa outreaches ng mga youth, high school or college students, at kung may mga kaibigan po kayo, invite nyo na po at isama nyo na po para sa Alab Festival sa June 29. So tingnan nyo na lang po yung mga ibang details. 2 p.m. pa lang po, open gate na po. So let's be excited po at i-celebrate po natin ang ating mga kabataan. And this time, pakinggan po natin, no, ang isa sa napakagandang story or testimony ng isa sa mga leaders natin dito sa church. Marami sa inyo, no, kilalang-kilala na siya, no, at marami sa inyo mabe-bless sa story niya. Tinatawagan natin, Ate Belay. Palakpakan naman po natin. Biglaan po talaga to. Pero sa biyaya ng Diyos, mapapagtagumpayan natin to. Nakakahiya naman sa Lord kung hindi ko sasabihin yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay ko, no? Kaya, ngayon pa lang po, sobrang nagpapasalamat ako sa Lord kung paano niya po ako hinubog, kung paano niya po ako dinala sa mga tao na tutulong sa akin, kung paano ako tulungang mangarap, mag-ayos, lalo na po yung financial ko po, yung financial po. Na talagang dinala ako ng Lord sa mga tamang tao na kahit na isa akong kasambahay, alam ko na ang Diyos ang magtataas sa akin. Na ang Diyos, hindi ako hanggang baba lang. Iaangat ako ng Diyos dahil alam ko na yung pinagkakatiwalaan ko ay makapangyarihan sa lahat. Kaya gusto ko lang pong i-share sa inyo, no? Gusto ko man po simulan sa simula, pero yung last year na lang po, isang taon po kami nag-pray para sa aming baby, na para sa pangalawang baby po, na sabi namin, Lord, isang taon yung waiting namin, pero alam mo nung binigay sa amin in the right time, na pagkatapos ng pandemic, tapos nung manganganak na ako, parang nagka-komplikasyon, pero sa biyaya ng Diyos, yung mga nurse doon, Christian din, kaya naiwan man yung baby ko sa ospital at panatag pa rin akong umuwi kasi, di ba, napakahirap sa isang ina na maiwan yung baby sa ospital, pero panatag akong umuwi dahil alam ko na kasama niya ang Diyos, yung mga nagbabantay doon, ay talagang may pagkakilala sa Lord. Kaya sobrang thankful po ako at isa pa po yung i-share ko lang po na last year, nag-struggle po kami na parang, Lord, ito lang yung pera namin, pero sabay-sabay po yung gastos namin. Lord, ikaw po yung bahala. Basta Lord, magkakaloob pa rin po kami sa'yo kahit na sabay-sabay yung gastos namin. Nagpagawa ng bahay, ng anak, pero Lord, ang galing-galing ng Lord kasi alam niya yung laman ng bank book namin. Alam niya na kailangan na namin yung pangpanganak ko. Pangpagawa lang kasi ng bahay talagang mayroon kami. Pero yung pampanganak ko, hindi ko alam kung saan pa namin kukunin, pero may tumawag sa akin na sasagutin nila yung panganganak ko. Yung parang, Lord, thank you, kasi ang galing-galing mo, kahit kailan hindi mo ako binabayaan at lalo na ang pamilya ko. Kaya sobrang salamat sa Lord. Sobrang yung salamat na hindi mo kayang tapatan yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Yun lang po talaga. Thank you po. Thank you, Ate Belay. Kala ko hindi pa tapos.
Maraming salamat po sa ninang ni Lucas. Kaya nung ipinanganak po si Lucas, isa po agad sa, parang may echo isa po agad sa naisip ko na maging kuhaning ninang si Belay. Lahat po nung dumikit kila Ate Lee, kila Nanay Puring, napansin ko po, nagiging maayos po yung pananalapi po nila. Kaya sa lahat ng gusto pong mangutang kay Belay, kala lang po natin may kakulangan yan. Marami pong ipon yan. Napakasino po sa buhay. So, salamat po sa Panginoon. Andito po ba si Bryle? Si Bryle Christian? Saka si Melchor? Andyan ba silang dalawa? Kung nandyan po sila, pwede po ba silang tumayo? Ayan. Bryle, dito ka, Bryle. Si Melchor, wala pa? Ano po? Melchor, tara. Pwede nang mag-girlfriend to? Kasi nakapasa po sila, dalawa po sila sa bagong arkitekto natin ngayon. Okay? Pasalamat naman tayo sa Panginoon. Bryle, tuwan-tuwa sa'yo si Joy. Kaya nga Joy ang pangalan niya, no? Kasi overflowing joy. Melchor, wala ka pa bang girlfriend? Meron na, dalawa. Kasi arkitekto ka naman eh. Ano pa, hindi. So, thank you. Sobrang natutuwa po tayo sa kagalakan, ano po. Kasi kung ano man yung naabot po nila is tagumpay po nating lahat yan. Kasi marami ritong mga magulang nangangarap na makapagtapos yung kanilang mga anak. Pero hindi nangangahulugan is okay na ang lahat ng bagay. Marami pa rin mga challenges, pero salamat sa Diyos, hindi nyo tinanggihan at hindi kayo natakot na apakan yung mga bagay na gustong gawin ng Panginoon. Habang binubuo nyo ang mga gusali ng iba, pagkakalooban kayo ng Diyos ng sarili nyong bahay, pagkakalooban kayo ni God ng sarili nyong architectural firm, at you will become a blessing to our nation and to other families. Pray naman ho tayo. Father God, thank you sa success, Panginoon, ni Architect Melchor, O God, ni Architect Bryle, O God. Hindi pa tapos ang journey, pero salamat po, Panginoon. Their life will become an inspiration to many, even sa kanilang pamilya po, O God. Maaayos po sila, sobrang ang ganda ng puso nila, magiging pagpapala sila sa marami. Thank you so much, O God, in Jesus' name. Amen at amen. God bless mga anak. Once again, malakas sa palakpak para sa Panginoon. Wow, sa mga bago po nating mga graduates, ano po, thank you so much sa Lord. Kaya po didiscuss natin yung financial breakthrough kasi may kasabihan sa Pilipino, no? Basta July, kawit ang palakol. Yung parang umpisa nito ng paghihirap financially. Pero may mga tao naman, hindi naman July, January pa lang hirap na eh. Hindi na kinakailangang mag-July. Pagkatapos, ewan ko ba, lagi tayong binobombard ng mga negative inputs talaga sa buhay natin. Pag August, masama raw ito sa mga negosyante dahil August. Alam niyo po yung mga bagay nito, mga limiting beliefs po yan sa buhay po natin. Yung mga inaalaw natin na paniwalaan po natin sa puso. Yes, alam ko po, marami kong kausap dito. Ang takot mo hindi naman yung magkasakit eh. Ang takot mo pa nagkasakit, may panggasta ba? Ang takot mo, pag may nangyaring hindi maganda, wala tayong pambayad. Kaya nga po, meron po akong kausap ngayon, marami na rito po, lusot na sa kahirapan. Pero marami pa rin dito, nag-a-attempt ka pa rin. I don't know kung ilang taon mo balak makawala sa kahirapan. I don't know kung ilang taon gusto mong malusutan, yung tinatawag na kakapusan. Lalo ngayon mag-aaral, magpapasok ka na naman. So, ang dami sa atin, ngayon pa lang, malapit na, ninenervyos na, pasok ka na naman, wala tayong ipon. Kaya minabuti po ng inyong lingkod na talagang pag-usapan natin itong mabuti. Gusto ko po magsulat po kayo ngayon, talagang tandaan natin, hindi ko alam kung saang level na tayo na doon, pero basta ganito, walang taga-praise, pangarap natin, walang taga-praise na mabubuhay sa kakapusan. Walang taga-praise na magmumukhang kawawa. Walang taga-praise na laging nakapila at nanghihingi.
Kung pwede lang araw-araw, meron tayong binibigyan, meron tayong tinutulungan. At kapag hindi natin ito na-overcome, pag hindi tayo nagkaroon ng financial breakthrough, kahit gusto mong tumulong, wala kang matutulungan. Amen? Kaya nga, ang mahalaga po sa atin ngayon is pag-usapan natin itong mabuti. May mga tao, kahit po meron na, kapos pa rin. Kasi, tingnan muna natin to. Totoo yun, hindi pera ang pinakamahalaga sa buhay. Subalit kung wala ka nito, apektado ang mga pinakamahalaga sa iyong buhay. Yung school ba talaga na pinapasukan ng iyong anak, yan ba talaga yung gusto mong eskwelahan o dahil kapos, nagsettle na lang tayo dyan? Yung pinagpa-check upan nyo na doktor or clinic or hospital, dyan nyo po ba talaga gustong magpa-check up or kapos eh? Minsan po, napansin ko, kahit meron ng isang tao, pag meron siyang mindset na laging lacking, lagi siyang pupunta sa doon sa sobrang makatitipid. Kaya nga natutuwa po ako doon sa mga leaders natin. Pag na-aksidente sila o may problema, gumagastos din po sila. Pero po, dahil napaghandaan nila, parang walang masyadong dating. Pag hindi mo napaghandaan, may hirapan ka. Okay? So, tingnan nyo ito. Kahit pa ikaw ay nagbibigay ng 10% pero hindi maayos ang iyong paggamit ng 90%, hindi pa rin tayo mabuting katiwala ng Diyos. Minsan kasi ang dating pag naibigay mo ang 10% mo, parang anything na gawin mo sa 90%, kahit lustayin mo yan, hindi mo ayusin yan, hindi ka pa rin aangat sa buhay. Kaya nga marami po akong kausap dito ngayon, I believe, hindi pa maayos ang finances ho natin eh. Ubos biyaya pag meron. Alam nyo, ang pinakamagandang panahon na mag-ipon, yung kumikita ka. Ang pinakamagandang panahon para maghanda is yung panahon po, hindi lahat ng panahon pasok ng pasok. Lagi pong nakikita ko po ganito ang buhay natin. Totoo po yan. Meron, may kakapusan, meron, may bagyo, pero kapag naghahanda po tayo, hindi natin ito masyadong maapektuhan. So my prayer to you is ganito, kahit po ipag-pray kita na magkaroon ka ng financial freedom ngayon, kung hindi ka magiging masinop, mamamatay kang puro utang. Kahit ipag-pray kita, kahit langisan kita, kahit crude oil pa gamitin ko, kaya nga po yung word na deliverance, in the name of Jesus, I deliver you. Hindi ma-deliver yung karakter ng isang araw. Karakter yung pinag-uusapan natin eh. Kung hindi ka talaga sanay mag-ipon, hindi ka makakaipon. Kung hindi ka talaga masinop, walang sapat na perang ipagkakaloob ang Diyos sa iyo, laging matatapon. In the name of Jesus, I pray, ang puso natin at ang bulsa ay maging mabuting sisidlan ng biyaya ng ating Panginoon. Walang lalabas na mahirap, konting panahon na lang, malalagpasan na po natin yan. Pray muna tayo. Father God, lahat ng makakapakinig ng sermon na ito, O God, baguhin mo po kami ng mga salita. Meron po dito isang hakbang na lamang, isang desisyon na lamang, iiwanan na niya ang salitang kahirapan. At papasok na siya doon sa kasaganaan na kung saan ang buhay niya ay lalong magagamit para sa iyo. Thank you so much, O God. Ito ang panalangin ko po sa mga taga-Praise Church. Meron kaming mga empleyadong tapat, may mga empleyado kaming masipag, may mga empleyado kaming mapagkakatiwalaan. At ang prayer ko rin po, may mga negosyante po kami na saganang magkaloob sa gawain ng Panginoon sapagkat alam po namin that is the purpose of business to finance the kingdom of God. Thank you so much, O God, and we honor you. We love you in Jesus' name. Amen at amen. Malakas nga hong palakpak ibigay natin sa Panginoon, okay? So, sulat nyo lang po yung mga bagay nito. Pero gusto ko muna sabihin, meron kang isang bangang langis na kayamanan sa iyong bahay. Kasi ang kwento natin ngayon, yung isang byuda na namatayin talaga ng asawa, so, kala niya walang-wala siya. Pero meron pala siyang maliit na jar lang ng langis, hindi niya naisip, hindi niya nakita, yun ang pwedeng gamitin ng Diyos para siya makawala sa kahirapan.
para siya makawala sa kakapusan. So, ang prayer ko po sa atin talaga ho, mga kapatid, huwag tayong laging nakaasa sa gagawin ng iba. Talagang ngayon pa lang, ano yung pwede kong gawin? Ano po? Madadaanan pa natin ito. Pero basta, ito yung premise natin. Merong ipinagkaloob sa iyo ang Diyos, sapat na dahilan para umangat at sumagana ang ating pumbuhay. Amen? O sabihin niyo natin sa katabi ho natin, meron ka. Hindi ba may mga bagay pa na sinasabing, you are good for nothing? Wow, ang ganda lang sa English pero pangit yan. You are good for nothing. Hindi ba ang ganda na maniwala tayo, you are good at something. You are good at something. Lahat ng tao po dito ngayon, tinitinan ko, may value ka sa buhay. Hindi totoong wala kang magagawa. Ibukas natin ang ating mga mata, makikita natin, may isang bangang langis ng kayamanan na pag-uwi mo, matutuklasan mo, meron ka nito, sapat para umangat ang buhay nating lahat. Puntahan natin po yung kwento. Sa 2 Kings chapter 4 verse 1, may isang byuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko na inyong lingkod at alam niyo kung gaano niya iginagalang ang ating Panginoon. Actually, ano po ito? No? Sabi natin, walang lingkod ng Diyos na pinagkulang ng ating Panginoon. Pero bakit ito? Bakit parang namatay siya sa pagkakautang? Naglilingkod naman sa Diyos. Hindi ko po alam exactly yung story, pero marami nagsasabi, most likely, ito daw prophet na ito, itinulong niya kung anong meron siya sa mga parang prophet na itinago sa panahon ni Achan, ano po? Basta minsan may mga ganun po may mga talagang ininvest niya talaga ang buhay niya, ang kayamanan niya. Pero eto po, namatay ho talaga na ang daming utang. Masakit po ang mamatayan, walang kasing sakit. Pero ito ho, namatayan na ng mahal sa buhay, ang daming utang na naiwan. Hindi natin alam kasi pwede naman talaga, di po ba? Maraming tao namatay sa karamdaman, namatay, nagkautang-utang pa. Buti nga may mga promissory note pa ngayon sa hospital, ano? Minsan namatayan ka na, biro mo kung gumagastos ka sa ICU ng 100,000 a day, meaning yung inipon mo na napakalaking halaga, ano po, ay pwede lamang mauwi sa karamdaman. Noong time po nila Elisha, wala pang insurance, wala pang health card, wala pa po. So, masakit na yung mamatayan, ang masakit pa dito, may utang na iniwan, at ang pangatlong pinakamasakit, dahil sa utang, yung dalawa niyang anak magiging alipin habang buhay. Hindi ko po alam kung saang province natin dito sa Pilipinas, meron daw time na kultura o kalakaran, pag hindi ka nakabayad talaga, kukuhanin ang anak mo at magiging katulong nila. Hindi ko ma-imagine kung ang byudang ito ay meron pang dahilan para mabuhay, namatay ang asawa, kukuhanin ng dalawang anak, ano pa ang dahilan para mabuhay? Pero ang maganda sa byudang ito, may problema pero hindi nagpaawa. Ang byudang ito may problema pero humanap ng paraan. Tingnan pa natin Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kuhanin ng dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang. Tingnan niyo po ito. Pag sa atin ito ang problema kasi natin, ewan ko lang, ilan na po sa inyo yung may nagtampo na sa inyo dahil hindi niyo po pinautang? Alam niyo ho, kung may pera ka sa pera, umutang ka sa kaibigan mo, hindi ka pinautang, dalawa na ang problema mo, pera, saka nagtampo ka. Kaya nga maganda kung meron tayong financial problem, let us ask for the Lord for the wisdom. Ano ang dapat nating gawin? Kung kapos ka sa pera, ano ang gagawin mo? Ang iba nakautang agad. Hindi ba dapat kung kapos ang sweldo mo, mag-ask ka ng another income? Ano po, ito talaga kasi ang kabayaran pag wala tayong ipon.
Pag dumating ang pangangailangan, kahit yung property mo na binili mo, ibebenta mo ng mura yan kasi wala kang ipon. Kaya naman yung gusto mo makabili ng property, abangan nyo naman yung mga may property na magkakaroon ng sakit. Kaya noong panahon ng pandemic, ang daming pinagbenta. At ang nakasapo po, yung may cash on hand. Kasi yung mga nangangailangan, hindi naman papayag yan na hulugan yung utang. Kaya nga nangangailangan, kailangan maibigay po nila. Tingnan nyo po, again, hindi ang solusyon sa financial problem, pera. Hindi puro pera ang solusyon. Tingnan nyo po ang ginawa ni Elisha. Hindi pera ang ibinigay, kundi paraan. Peraan. Hindi pera, kundi paraan. Hindi offering. Hindi nga nag-offering si ano po dito si Elisha. Hindi ba tayo, minsan sabi natin, wala akong 10,000, pero itong 1,000. Wala nga siyang binigay na pera ho dito. Kaya wag naman kayong magigilty kung talagang walang pambigay. Wag muna. Minsan kasi, sa sobrang galing natin pakikisama, pati tuition ng anak natin, mga kapatid, hindi po pinanghihiram po yun o hindi binibigay. Hindi money, kundi opportunity ang ibinigay niya. Di ba minsan, ang makukuha nating malaki na tulong, kasi kung puro pera lang, laging pag nangailangan ka, manghihiram ka. But hindi po ang hanapin natin is lifetime o long-term talaga na po na solution sa problema po natin. Okay? By the way, huwag din kayong mamomroblema sa mga taong parang gusto nyo pong iangat at tulungan. Minsan ko kasi, yung may mga taong ayaw pala nilang patulong, huwag nyo pong pilitin. Nagigets nyo po, may mga kamag-anak kayo na gusto nyong umangat ang buhay, yung kamag-anak nyo pala, walang balak umangat sa buhay. Pag tinulungan mo, ikaw pa yung sasama ang loob. Kaya nga ang pinakamagandang tulungan, yung tinutulungan na ang sarili. Ang pinakamagandang pong suportahan, yung may mga tao nang may sinisimulan. I'm speaking po on my experience, walang sapat na pera at tulong sa taong ayaw magbago ang buhay. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, buti na lang ikaw nagsisikap. Ang sarap mong tulungan. Okay, so number 1, 8 steps to, pero mabilis. Hindi naman lahat sa atin dito is financially in crisis. Marami na dito nakalusot na po. Pero marami dito hindi ko alam kung tinanggap na nila na hindi na sila makakalusot sa buhay. So number 1 principle, seek your turnaround. Hanapin mo ang makapagpapabago na yung sitwasyon. So yung byuda na ito, hindi nagpaawa, hindi po parang umiyak lang ng umiyak, lungkot lang ng lungkot, humanap siya ng paraan. Ang talino ng babaeng ito, ang pinuntahan niya, yung taong pinaglingkuran ng kanyang asawa. That is the beauty and value of relationship. Kung hindi tayo magaling makisama, hindi tayo magaling makipagkaibigan, hindi tayo magaling makipag-connect, ni isa wala kang malalapitan. So tama, nilapitan niya yung boss. Yung boss ng kanya pong asawa. Kasi naglingkod naman ito ng tapat at ang maganda po dito, I believe, hindi salbahe yung asawa niya. Nakakahiya po kasi na humingi ng tulong sa mga taong wala naman tayong kaugnayan. Kaya nga po, ang unang challenge natin, huwag kang tumigil, humanap ng paraan hanggang mabago ang iyong buhay. Huwag kang tumigil, humanap, mag-research, reading books, attending training, find mentor or coach. Huwag kang tumigil, humanap ng paraan hanggang sa mabago ang iyong buhay. Tingin po kayo sa akin. Tingin muna po kayo sa akin. Huwag hanapin ang pwedeng sisihin kaya ka mahirap. Pamilya ko po kasi, di man lang nagsikap. Si tatay kung nagtabi man lang kahit kapirasong lupa o negosyo, meron sana kami. Bulastog kasi yung nanay ko Tatay ko naman, mabisyo Kahit makahanap ka ng maraming masisisi, hindi magbabago ang iyong buhay. Kaya ngayon po, 2024, I don't care kung ano po, 24 pababa, wala na tayong pakialam doon.
Hindi na po mababago yon. Maraming dito hanggang ngayon, nagsisisi ka, sayang po, nasinop lang namin yung mga dumating na pera sa amin. Siguro kukuya-kuyakoy na lang kami ngayon. Pasyal-pasyal na lang kami ngayon. Tapos na yun. Wag na kayo magsisi. Wag na kayo magsisi. Gawin nating lesson yun. Wag na lang natin ulitin. Wag kang tumigil, humanap ng paraan para mabago ang takbo ng iyong buhay at even yung pananalapi natin. Huwag kang tumigil hanggang sa makaalis ka sa kahirapan. Walang masusumpungan ang taong hindi naghahanap. Hindi ibibigay ng Diyos sa iyo yung hindi mo hinahanap. Hindi ka tutulungan ng Diyos sa mga bagay na hindi mo pinagsisikapan. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng ayaw mo, ng hindi mo hinihingi. Kaya nga po mga kapatid, nalulungkot po ako dito, marami po talaga mga tao tinanggap na nila. Ganito na ang buhay nila. Kumbaga sa boxing, 12 rounds, second round pa lang, umayaw na. Too early to quit. Ito po napansin ko, may mga taong sinusubukan pero wala siyang balak tapusin yung kanyang sinimulan. Pag nagka-problema, umaayaw. Talaga naman ganun sa business, hindi ba? Nagsyumayan ka, dadagsain ka ng mga kaibigan mo. Ang paghandaan mo, pag hindi ka na dinagsa ng mga taong kakilala mo, ngayon humanap ka ng paraan para masustain yun. Kasi parang we are living on hype. Totoo po yun, pero hindi puro honeymoon period ang marami pong bagay. So this is our first principle. Sa lahat ng nasa kahirapan ngayon, lahat ng kausap ko na kinakapos, lahat ng kausap ko na walang ipon, lahat ng kausap ko ngayon, daman-dama mo ang kahirapan, seek your turnaround. Humanap ka ng paraan hanggang sa mabago ang takbo ng iyong buhay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, kahit picturean nyo na lang po. Expect more from yourself than you do from other people. Kapag sobrang inasahan mo ang ibang tao para mababago ang buhay mo, hindi mangyayari yun. Malulungkot ka lang, madedepress ka lang. Walang ibang taong pwedeng makatulong sa iyo para ka umangat, makabangon, kung hindi ikaw. Sabi natin lahat, ako! So, hindi ka naging mahirap dahil sa ibang tao. Hindi umangat ang buhay mo dahil sa ibang tao. Ikaw. Ikaw yun. So, mamaya sa group huddle natin, even po sa mga mentoring nyo, balikan natin to. Ano ang naiisip mong paraan para mabago ang financial situation ng iyong pamilya? Sige po, hanggat kaya pa nating mag-isip. Pag nagkaroon na tayo ng dementia po, baka wala na tayong may isip po niyan eh. So hanggat kayang mag-isip, mindset ang unang binabago ng Diyos para mabago yung financial situation po natin. Seek your turnaround. Marami kang sinubukan, sige lang, may matutuklasan ka. Sige lang, hanap uli. Hanggang sa matagpuan mo, ito na yun, ito na yun, ito na yun. So para sa mga kabataan natin, para mas shorten natin, malagpasan ang kahirapan at ang kakapusan, ngayon pa lang, bata pa lang, ang dami ng pwedeng kumita. Si Kangkong Chips, nakita nyo, di ba? Sila Big Bro, ang dami. Kasi nga po, we are in an era na sobrang pwede tayong umanlad ngayon. Mas mabilis ang pag-unlad ngayon kaysa po dati. Because of your cellphone na hawak mo, kahit wala kang product, pwede mong pakinabangan yan. So, seek your turnaround. Sinabi sa kanya ni Eliseo, ano ba yung maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang meron sa bahay mo? Sumagot ang babae, wala po, maliban lang sa kaunting langis sa lalagyan. So, hindi totoo na wala. Meron, maliit nga lang. Meron, pero katiti nga lang. Pero even yung maliit, dyan ang gagaling ang malaki. Sa maliit, dyan nagsisimulang dumami. Lahat po, sa lahat ng bagay, kaya nga po, sobrang na-appreciate ko po, yung mga taong, yung maliit ang galing magpalaki. Yung kaunti ang galing magparami. Yun ang mga utak talagang grabe, entrepreneur. Okay? Number 2 principle, see your treasure.
Pag sinasabi nating treasure, this is about, see your treasure muna, tingnan mo ang kayamanan na mayroon ka. At sa lahat naman ng mga tao, gusto ko ring maniwala, huwag kang maniwala na walang-wala ang taong kausap mo. Meron yan. Meron yan. Meron yan. Walang tao na hindi pinagkalooban ng Diyos ng mga galing at husay para po siya umunlad sa buhay. What is your abilities? What are your talents? What are your strengths? Sana kapag nagluluto ka, maniwala kang may value ang pagluluto mo. I want to commend, I want to honor Ate Alma. Pag pinag-usapan po ang lechong kawali at lengua estopada de Mercedes de Con. Alam mo, nakakainis yung kumain ka ng mahal, hindi ka nasarapan. Luging-lugi ka. Sabi ko kila Ate Alma, ilagay mo to sa Manila Hotel, hindi tayo mapapahiya. Pasensya na po, pero meron din mga restaurant sa San Lazaro. Yung pag kinain mo yung lechong baboy nila, parang ma-hospital ka pagkatapos. Yung nakaibabaw yung por 4 na mantika, alam mo yun sa taba. Pero yung kila kay Ate Alma, lechong kawali ang sarap po. Pati yung kawali mismo, napakasarap. Yun yung susi. Talent. Yung iba sa atin, may kakayahan ka magbenta, ang galing. What is your gifts? Kung naniniwala ka, tingnan niyo po, kay Pierre Ann, ang dami nagpapagawa ng sulat. Gift po ni Pierre Ann po yun. Kaya yung mga nakapagtapos na sa GRC na gumawa ng referral letter, maniwala tayo, may galing yan eh. Yung galing mo, yan ang gagamitin ng Diyos para kapag kakitahan. Ngayon, ang tanong natin, saan ka magaling? Hindi galing po yung ganito, ang talent ko po yung kumain ng kumain pero hindi po ako nabubusog. Talent ko po yung makinig ng sermon ng dilat pero tulog po ako niyan. Hindi po talent yun. Ang talent na binabanggit natin ay mga galing at husay na pinakikinabangan ng maraming tao. Can I hear amen? So, tanong lang natin ano yung mga galing at husay, abilidad na meron ka na handang bayaran ng mundo dahil ito ay mahalaga. So sana maniwala ka, may galing ka. Sabi ko nga, if you are a driver, ang daming grab, angkas, kandong, tulak, ang daming pwedeng gawin, ang dami hong pwedeng pagkakitaan sa buhay. Seek your turnaround and see your treasure. Huwag yung ganito, see the treasures of other people. Kung kasing galing niya lang ako. Kung siguro kasing husay niya lang ako. Wag ho, mamagaling ka. Yung mga nagtuturo po sa atin, mga teachers natin, sobrang maniwala ka, may value ang pagtuturo mo. Alam niyo po, isang bagay na ino-honor ko sa mga teachers natin, more than sa pagtuturo, hindi nyo kayang bayaran ang katyagaan ng mga teachers hanggang sa matuto ang anak nyo. Yung habulin lang ang anak nyo, mahirap na yun eh. Kaya mga teachers, saludo po kami sa inyo. Napakahuhusay at napakagaling nyo po. Palakpakan natin yung mga teachers po. Okay? May iba magaling mag-cutting classes? Condolence po sa inyo. Ganyan din ang gagawin mo pag napunta ka na sa Iwahig at Muntinlupa, cutting classes, yung pag-akit sa bakod. Babayaran natin lahat ng pangit na ginawa natin. Okay, pangatlo. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo. Makipagchismisan ka. Wala. At manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay nyo at isara nyo ang pinto. Mamaya, tatalakay natin mabutin. Ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Number 3 is submit to our teacher. Submit to your teacher. Pwede ka namang umunlad kahit wala nagtuturo sa iyo, pero mas uunlad ka kung may nagtuturo sa iyo. That is the value of mentoring and coaching. Pero, submit to your teacher naman, wag naman ganito. Tinuturuan ka, magaling ka pa sa nagtuturo.
May nakausap po ako noon last time, bumili po ako ng molasses. Yung kasabay ko palang bumibili, meron din siyang farm. Sabi niya, kilala ko po kayo. Kasi pag nagbabrowse po ako, lagi ko nakikita pangalan nyo eh. So parang ganon. Sabi niya, umaattend po ba kayo ng training? Hindi ako umaattend ng training kasi bandang huli naman, mas magaling ka pa sa nagtuturo. Iba na to. Okay. Sa tinanong ako, ilan na yung kambing nyo? Eto po, nabigyan niya po ako ng government ng imported. Nabigyan ka? Bakit? Umattend po kasi ako ng training eh. Sabi niya, sama mo ako. Hindi mo naman kailangan ng training eh. Mas magaling ka pa nga sa nagtuturo eh. Alam mo yung mayayabang, hindi pa umaangat, bagsak na. You should learn from your teacher. Alam niyo po, hindi ko na ito mababalikan eh. Pero kailangan ko ituro ito. Huwag mo naman kalilimutan yung mga taong nagturo at nag-angat sa buhay mo. Pambihira, minsan ang dami sa atin, ang kapal ng muka. Yung nagturo, sinisiraan. Mas magaling ka pa ngayon kaysa nagturo sa iyo. Alam niyo po, ang pangit ng ugali na yun. Natutuwa po ako sa mga taong hindi nila malimutan yung mga taong nagturo sa kanila. Kila atin hindi ko alam kung sino po yung nagturo sa kanila sa bigasan, yung hindi mo na kinakailangang unaban at tubigan. Ang sarap bumili po, sinangag na agad. Hindi ko alam kung sino po ang nagturo sa iba sa atin, na magtinda. Mga kapatid, please, totoo po yan. Napakasarap po na nilulook back natin yung mga taong nagturo sa atin. Lahat tayo walang alam, may nagturo lang sa atin. Pag meron namang nagtuturo sa iyo, ang pinakabayad mo, paghusayan mo ang ginagawa mo. Natuklasan ko po yan eh. May mga tao eto yung utak mahirap. Ang utak mahirap, lahat ng pwedeng kuhanin sa iyo, kukuhanin. Yun ang utak mahirap. Uy, Mare, may tabu ka pala. Ginagamit mo pa ba yan? Sabi nung Mare mo, tabuin ko mukha mo eh. Lahat na lang hiningi mo eh. Alam niyo po, may mga taong linta, po. Pero ang maganda po, kung meron kang ibinigay na sa iyo, pagyamanin mo. Kasi sa bandang huli, sabi po nung babae, bumalik siya uli kay Elisha. Sabi niya, kinuwento niya yung nangyari. Ang mabigat, tinuruan ka, may nangyaring maganda. Hindi mo sinabi, humingi pa ng balato sa akin yan. Hiraman pa niya ako. Hindi ba? Mga kapatid, you should honor those people who help you nang walang-wala ka. You should honor your people, yung mga taong kaya ka nakapag-aral, nakabuelo para umangat ang iyong buhay kasi sinuportahan ka. Huwag naman yung ganito, pambira ka naman, no? Yung tao nang tumulong sa iyo, doon ka pa nagtampo sa kanya. Walang-wala ka nga, tinulungan ka lang at sinamahan. Kaya mga kapatid, we should thank God to those people who help us. May certain period or time sa buhay natin, we have to listen well. We have to listen well. Kala natin madali lang, pero pag natuklasan mo to, there is no such thing as an easy life, an easy work, an easy business. Lahat mahirap, pinag-aaralan. Question ko po sa inyo, kanino ka pwedeng magpa-mentor sa mga bagay na naiisip mong gawin at simulan? Sino yung pwedeng magturo po sa iyo? Paturo lang po tayo. Mas magastos kapag hindi ka nag-training. Mas magastos kapag hindi ka nagpa-mentor. Ako po, again, I suggest, ang una niyong pag-aralan, kung gusto niyo mag-put up ng business po, pagmamanage ng pera. Kaya nga, mas magandang course mo sana, accounting. Po? Kasi pag hindi ka sanay talaga mag-handle ng pera, yung parang pagkahawak mo ng pera, nagsasalita ang pera, lusawin mo ako, gastusin mo ako. Maghiwalay na tayo. Po, maganda po yung may matinding control sa buhay. Okay? Ano yung number 1 na principle para magkaroon tayo ng financial breakthrough o turnaround? Number 1, seek your turnaround. Number 2, see your treasure. Number 3, submit to your teacher. Number 4, mabilis pag marami.
Sinabi nila sa'yo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan, pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay nyo at isara nyo ang pinto. Ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Number 4, principle, select your team. Walang umunlad na mag-isa lang. Walang yumaman na mag-isa lang. Walang naging bilyonaryo, naging isa lang. Walang nag-prosper na isa lang. It takes a team to prosper. It takes a team para pag-isipan paano tayo umunlad at guminhawa sa buhay. Kailangan natin ang tulong ng iba. Kaya piliin mong mabuti ang taong makakasama mo. To those people ngayon na nag-i-struggle, nag-put up ka ng business, natuklasan mo na ito, ang hirap humanap ng mapagkakatiwalaan. Niluluto mo pa lang yung 1 kilong karne, ano po, tininda mo, bakit kalahating kilo lang ang naluto? Umiimpis po talaga yan. Ang hirap. Kaya nga po ang purpose o ang dream ko po sa mga taga-Praise Church, sa mga taga-Praise Church, dito nila matusumpungan ang mga taong mapagkakatiwalaan. Magte-train tayo ng mga empleyado na tapat at masipag. Magpuput up tayo ng mga tao, magde-develop tayo ng mga negosyanteng dumaan sa trabaho, naunawaan yung hirap na yon. Wala pong uunlad na manloloko. Wala pong uunlad na puro pandaraya. Select your team. Alam niyo po ang pinakamagandang team? Family. Sa ngayon lang po, pero sa totoo lang, I highly discourage yung partnership. Close friend kayo, pag nag-put up kayo, baka magka-problema kayo eh. Maganda lang po yun eh. Pero maganda ka-teamal, bawa ka-teamwork mo yung asawa mo. Lolokohin ako nito, kukupitan ako nito. Pera nyo rin yun, ba't mo kukupitin? Hindi po ba? Eto recent ko lang po ito natuklasan. Sa Bible, hindi po ba ang mabuting tao may mana na pinaiiwan hanggang kaapu-apuhan? Ano iwanan mo kung wala tayong naiput up? The best thing na ipamana sa pamilya, sa mga kaapu-apuhan, business. Hindi sila magsisimula sa scratch. Meron na silang ipagpapatuloy. Sana ang unang team mo nakasama sa pagbubuo, pamilya mo. Kahit maliliit lang yan, natinda, karayom, perdible, tamtax, ano pa yung maliliit? Bulitas na maliliit, buhangin. Basta po ang mahalaga po doon, tingnan nyo po, wala kayong idea, pero even yung work, even yung business, na pag-iisa kayo, na pag-unite kayo. Pero siyempre, di rin natin maaalis, pamilya na lang, minsan nag-iisipan, nagugulangan, dinadaya ako ni mami, dinadaya ako ni kuya, ni ate. Kaya nga, ayusin muna natin yung pamilya po natin. Bata pa lang, turuan natin. Kaya nga po, naniniwala po ako, bata pa lang, turuan nyo talaga maghugas ng pinggan. Lagi naming sinasabi sa bahayan, wala tayong katulong na magliligpit ng ating mga pinggan o pinagkainan. Yung discipline ba, huwag yung mahirap pa lang, buhay mayaman ka na agad, nakautos ng nakautos. Select your team well. Select your team well. Sobrang ikababasag ng puso mo. Alam ko yung mga architect natin dito, ang hirap pumanap ng mga karpintero na maayos, Ang hirap kasi may mga backlog, yung natapos na yung building, may kailangan ayusin sa pundasyon. Pambihira niyan. Hindi, pang po yan eh. Pang 10 story po yan eh. Yung pala hanggang pangalawa lang. Naku po, namatay pa yung marami. Select your team. Sabi natin lahat, select your team. Pag-pray nyo po na pagkalooban kayo ng Diyos. Meron po akong book na pinopromote, Who Not How, ni Dan Sullivan at ni Benjamin Hardy, Dr. Benjamin Hardy. Who Not How. Sana makakuha kayo ng who na tapat na alam paano magpatakbo. Sakit sa ulo pag may kasama kayong hindi maayos kausap sa team nyo po. Okay? Sana may natututunan po tayo. So ang tanong natin,
sino-sino ang makakasama mo sa pagbubuo at pagsasaayos ng mga bagay na gusto mong gawin. Naku, wag naman ganito, may business ka, pagkatapos Christian yung kinuha mo, pagkatapos nagkaroon kayo ng tampuhan, dinamay mo yung church, nag-church ka pa naman, ang boss yun. Teka muna po, naiinis din yung boss, naiinis din po yan kahit Christian. So, give them the benefit of the doubt naman ng konti na may mga sabit pa rin problema pero nag-aayos. Okay? Select your team. So kasamang pinagpe-pray ng mabuti yan para magkaroon tayo ng financial turnaround. Kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya at isinara nila ang pinto ng bahay pagkatapos dinala sa kanyang mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Number 5, systematize your ties. Systematize your tasks. Hindi uunlad at mawawala sa kahirapan ang taong walang sistema sa buhay. Meron na po tayo pero hindi natin naayos mabuti. Management, system, structure. Kailangan po lahat yan, lagyan ng maliwanag na sistema ang iyong ginagawa. Question ko po, bakit sinabi ni Elisha, pagkapasok nyo sa inyong kwarto, pagkakuha nyo ng maraming lalagyan ng langis, pasok kayo sa kwarto nyo, ilock nyo yung pinto. Why? Ano sa tingin nyo po? Ako sa tingin ko po, wala rin po ako maisip kaya tinatanong ko po kayo Tingin ko po kaya nilock yung pinto, kung may sinusubukan ka, kayo lang muna, kung ano man ang mangyari, hindi nakakahiya. Hindi yung hindi pa nangyayari, kinukwento mo na agad. At may mga formula, dapat kailang ang nakakaalam. Kahit pare-pareho tayong siomay, kahit pare-pareho tayong lumpiang toge, malay mo makatuklas ka ng lumpiang toge na walang pambalot. O di kayo lang ang nakakaalam. Minsan yung wisdom, hindi naman laging sinasabi kasi treasure nyo yun Ano po? So, mga kapatid, merong time, kailangan mo lang maging privately, huwag ka lang munang maingay sa mga bagay na ginagawa mo. Pag umunlad, doon mo sabihin, minsan alam mo, bala kong magtayo ng lechon ng manok dyan Sinasabi mo pa lang, may iba nagtayo na. Naunahan ka pa. Kasi may mga tao talaga, go signal na lang, konting idea na lang ang kailangan nila. Kaya mga kapatid, ang point natin is, systematize your tasks. Kaya nga dito po, pag may nakikiusap kila Sir Derek, yung may mag-i-interview sa company, hindi nila lahat i-disclose. May mga bagay na very private sa kanila. Systematize your tasks. Kaya nga yung planta nila, sa dulo, sa likuran, ilalagay yung mga chemicals. Pag ganyan po sila, pagdating dito, buo na yung product. Hindi kung nasaan-saan yung parts, o nasaan yung mga tangke natin, o nasaan yung mga powder natin, saan nakalagay? Systematize po. Lalo sa tindahan po, yung kalinisan. Saan nakapwesto ang mga ipis? Yung mga daga, bantay po sila Hindi ho tayo uunlad pag walang sistema. Matatapon lang, masasayang lang. Systematize your task. Kailangan nagsusulat, kailangan nagre-record, kailangan nagtatanong, kailangan nag-i-improve. So my question to you is this, kailan mo lalagyan ng sistema at maayos na paraan ang mga bagay na iyong ginagawa at binubuo? Kaya napakaganda po yung mga nagtatrabaho po ngayon. Nakikita mo yung galawan ng inyong company. Saan ka makakakita? Tumatalino ka na binabayaran ka. Ako din po ay ayoko rin pong laktawan itong sistema na ito. Magtrabaho ka muna. May 3 po akong sinasabi po sa mga kabataan. Ganito gawin mo, pag-aralan mo paano mag-handle ng pera, paano mag-handle ng tao. Saka sana may company ka muna na napaunlad bago ka rin mag-put up ng sarili mo. Kasi kung hindi ka nakatulong sa iba, anong dahilan ng Diyos para tulungan ka din? Maging proud ka na isa ka sa ginamit ng Panginoon, kaya umunlad ito. Maraming salamat sa Diyos na umangat sila. Kapag may napaangat kang iba, hindi pwedeng hindi ka iangat ng Diyos. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Okay? Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak,
bigyan mo pa ako ng sisidlan. Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan at tumigil na ang pag-agos ng langis. Okay? Teka lang ha. Okay. Number 6 is, sell your oil. Sell your oil. Tama ba ako? Number 5. Okay. So number 6 is, sell your oil. Sell yung husay, talento, at produkto. Sell your oil. Alam nyo po, pag binasa natin talaga at pinag-aralan natin, selling is the way of God to prosper you. Ang ibinebenta natin ngayon, yung galing natin. Pumapasok tayo sa company, yung talent natin, pinagagamit natin, yung kaalaman natin, pinagagamit natin, yung husay natin, ginagamit natin. Pag ikaw nakatuklas ng produkto or anything, dalawa lang naman ang pwede nating i-sell, product and service. Parehong mahalaga yan. Your service is valuable, your product is valuable po yan. Ang ganda-ganda po nung meaning nung selling. Hindi na lang ito. Selling is uncovering the value of what you have to offer so well that people are happy to give you the money in their pocket for the value you've just revealed. Maniwala ka muna sa iyong ibinebenta. Kung ikaw ay nagtitinda ng pagkain, ikaw ang unang maniwala ang sarap ng tinitinda mo. Pero kung nagtitinda ka, ikaw ang namimintas, paano yun? Kung ikaw naman nagtatrabaho, maniwala ka sa galing mo na nakatutulong ka sa company. Sana maniwala ka sa ino-offer mo sa ibang tao. Ayoko naman yung mga tamang ahente, yung makabenta lang kahit magsinungaling. Kahit nga po, isurrender ko ang lisensya ko kahit pa makulong ako eh. May mga tao, suksukan ng sinungaling. Ano po? Nakakita na po ba kayo ng nuknukan ng kasinungalingan? Yung makabenta lang, ito pong pamahid ng muka. Binubuksan mo pa lang, nababago na ang mukha mo. Ang lupit! Ayoko naman po ng ganun, na lolokohin mo yung tao, ano tawag natin dyan, yung parang over promotion, parang ganyan, ano po? So, it's about time mga kapatid, sell your oil. Ano yung galing mo, ano yung husay mo na kailangan mong ibenta? Tingnan nyo ito, ano kaya ang mga bagay na pwede kong ibenta or ipagbili? Nauso ngayon yung decluttering. Hindi ba ang decluttering, yung mga binili mo na hindi mo naman masyado palang kailangan, napansin mo, pampasikip lang ng bahay? Halimbawa, asawa mo, decluttering. Pampasikip ka lang, daddy layas ka nga muna ang init Hindi. Totoo naman po buti na lang may ganun. Kaya lang problema ko, sobrang mura mong ibebenta. So sana ingat lang sa pagbili. Pag hindi naman kailangan, huwag po. Sana yung mga estudyante natin, ngayon pa lang, bago magpasukan, magbenta kayo ng mga bagay na para hindi kayo problema ng mga baon, po. Ano yung pwede mong ibenta? Yung iba naman, ganito, ang problem nila, Pastor, ang hirap magbenta. I believe this is the heart and soul of business, selling. Yung mga FA natin, ilan po ang financial advisor natin dito po? Si Ellen is financial advisor. Ano po? Sino pa? Si Ate Miriam. May ibang tao po, it took 2 years bago makabenta. Kasi talagang aaralin mo Aaralin mo, yung panahon na gusto mo na sumuko, doon ka na sanay. So again, ang problema mo, huwag mong problemahin kung paano magbenta. Ang problemahin mo, may ibebenta ka ba? Sabi po nung kapatid ko po, nagsimula siya sa pagiging tindera, katulong, nagkapalengke na pwesto sa palengke, hanggang sa blessed ni God. Basta lagi niya sinasabi sa akin, hindi mawawala ng pera ang taong may tinitinda. Yung laging nauubusan ng pera at walang pera, ayaw mo kasi magbenta. Ayaw mo kasi magtrabaho, ayaw mo kasing kumilos. Kung naghahantay ka lang ng kaloob, sasama pa ang loob mo pag hindi ka nabigyan. Hindi mawawala ng pera ang taong may tinitinda. Itinda mo yung galing mo. Itinda mo yung husay mo. Itinda mo yung nalalaman mo. Itinda mo yung karanasan mo. Ang dami po, lalo na dito po, I believe maraming mga writers at mga authors tayo mapoproduce. Ano po?
So kaya mga kapatid, aanihin po natin. Kapag tinitingnan ko po yung kapatid ko po, walang bakas po na lumaki siya sa bukid. Walang bakas na yung kanyang mga talampakan. Pwede raw ilagay yung piso sa sobrang, basta ganon, sa sobrang init ng bukid, nagpuputok-putok yung sakong mo. Pero ngayon sabi niya, bunso, parang pag namatay ako, parang makikita kami ng Lord, nakangiti agad ako. Kasi nalusutan namin ng kahirapan. Naranasan namin, pwedeng baguhin ng Diyos ang maraming bagay. Sana habang kinukwento ko to, mamamatay ka na hindi mo kang kawawa, kundi kahanga-hanga at sobrang pinagpala. Malakas uling palakpak, ibigay natin sa Diyos. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya, nangyari sa kanya, sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Settle your tribute. Parang awa nyo na po, utang na loob. Bayaran natin. Kapag nagkaroon naman tayo, bayaran natin yung utang natin. Ano po? Although meron namang mabilis na paraan para makabayad ng pagkakautang, pag-pray mo na mamatay yung pinagkakautangan mo. Ano po? Pero wag naman ganun. Ano po? Settle your tribute. Settle your tribute. Settle your debts. Ano po? Bayaran ang mga pagkakautang. Ano po? So ang galing ni Elisha, ano? Ang hirap naman, umunlad ka, pagkatapos may mga tao pa palang hindi ka nababayaran. Ang mga tao pa naman na pinagkakautangan mo, ang titindi ng memorya. Hindi nila sasabihin, wala po akong matandaan, Your Honor. Ay, hindi. Lagi lang sasabihin, tanta ko pa. Umaga po noon, 8:01. Sa tabi ng karsada, may kumakahol na aso, may dumaan 3 tricycle. Kabisado ng taong pinagkakautangan mo, yung panahon na umutang ka. So, ano ang mga utang na kailangan mo na bayaran? Especially sa mga bangko, sa mga credit cards, maging honest lang po tayo. Kakampi natin ng bangko. Natutuwa po ako, no? May mga taong hindi naglalabas ng pera, bangko ang pinagagana, and yet nakakabili sila ng mga properties. Darating ka lang doon kapag na-establish mo na ang pangalan mo. Kapag nagkaroon tayo ng integrity sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Can I hear amen? Okay, so lastly, sabi rito, umalis ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang utang mo, may matitira ka pang sapat na pera. Ito po yung gusto ko pong lahat tayo, ito ang dulo ng buhay natin. Sustain your turnaround. Huwag ka na sanang bumalik sa kahirapan. Kapag pinagpala ka na ng Diyos, mabuhay ka na sa pagpapala. Kapag pinasagana ka na ng Panginoon, sana huwag mo nang pangarapin na bumalik ka pa sa hiram ka ng hiram. Huwag mo nang pangarapin na magsisimula ka na naman sa zero. Sana sustain your turnaround. May bahay ka na ngayon, huwag mong hayaan na mabenta ang bahay mo. May business ka na ngayon, huwag mong hayaang magsara. Sustain your turnaround. May ipon ka na ngayon, huwag mong hayaang mawalan ng ipon sa bangko. Yun yung pera mo. Sustain your turnaround. Sana matuto na tayo. Ayokong balikan ng kahirapan. Tingnan nyo po, basahin nyo po ang 2 Kings, wala kayong makikita na yung babaeng biyuda bumalik uli kay Elisha dahil hirap na hirap ang buhay. Ako ang tingin ko po, baka ang biyudang ito, sila yung may-ari ng Sea Oil Gas Company. Nabasa nyo po, anong klaseng oil yung ginamit po ng biyuda? Olive oil. Isa sa pinakamahal na langis, oil or mantika. Ang daming product na pwedeng mawagawa sa olive oil. Tingin ko po, meron silang family business, baka yung anak niyang 2 lalaki naging lawyer, naging prophet din. Pero most likely, ito po yung mas matindi kong iniisip. Yung dating nahihirapan, tumutulong na ngayon. Sinasabi nila ngayon yung 8 steps na to. Dati ganito lang ginawa sa akin eh. Sabi talaga eh, umanap lang kami. Kasi yung mga kwento, may kwento ang mga taong nakaalis sa kahirapan. May kwenta nila ng maayos. Alam mo, best, dati rin kaming walang-wala. Pero una naming binago, lifestyle namin. Kung hindi mo na kailangan kumain sa labas, dito lang muna kami sa bayan kasi makaipong kami.
Pero alam nyo, pinagpala ng Diyos yung pagtitipid namin hanggang sa pagkaya na namin. Ito pangalawang ginawa namin. Walang kwento ng pag-unlad at sistema yung taong hindi makaalis sa kahirapan. Magkikwento lang yan, kwentong barbero lang yan. Walang naabot sa buhay. Paano mo kaya mapapanatili ang isang buhay na malaya sa utang at saganang nakapagbibigay? Panginoong Jesus, sa mga taga-Praise Church, hindi ko alam kung ang utang sakit. May mga tao, hirap na hirap pag may binabayaran. Nung nakabayad na, mangungutang na naman. Ano ba to? Parang, nagpapapraise na po makabayad kami. Pagkatapos uutang na naman, ate, huwag ka nang magpakita sa akin. Kuya, huwag ka nang magpakita sa akin. It's about time. Let us learn from our spirit. Mahirap ang may utang. Can I hear amen? Yung mga hindi nag-amen, may utang yan. Okay? So, yun lang po. Sana yung lifestyle. Kung 10,000 pa lang ang kita mo, sana ang lifestyle mo 8,000. Mabuhay ka sa 8,000, 2,000. May savings ka sa Lord. May savings ka para sa sarili mo. Bayad mo sa sarili mo yung 10%. May ipon ka sa sarili mo. So mga kapatid, it's about time. Hindi ko alam ngayon kung sino na ang nasa level 1 pa lang. May iba dito nasa level 2 na nakita mo na yung treasures mo. Maximize it. Number 3, meron ka ng teacher or mentor na tuturo sa'yo. Very good. Number 4, select your team. Kahanap mo, nakakita ka rin ng maayos na kasama. Systematize your tasks. Ayusin mo pa yan, continue. Dapat maging adaptability tayo. Magaling tayo sa chains. Ano po? Sell your oil. Settle your tribute. Sustain your turnaround. Sige nga po, let me ask yung ating worship team. Punta lang dito sa harapan. Gusto ko lang po mag-challenge. Ano po? Alin ka dito? Nasaan ka na dito? Purihin ang Panginoon kung nasa number 8 na po kayo. Sustain your turnaround. Sana huwag ka nang bumalik sa kahirapan. Sana huwag mo nang balikan yung magulong pamumuhay. Biro mo dahil sa kakapusan ng pera natin, financial problem, nakukuhang mag-abroad ng iba sa atin po at iwanan yung kanilang mga anak. Sinong tatay ang gustong sumampa sa barko dahil gusto niya lang magbarko? Di ba nagbarko sila kasi para sa iyo? Sino naman ang gustong magkaroon ng katulong na anak? Sila Belay, babalik yan sa Quezon. Di na po mahirap. Kitang-kita ko po yung pagiging masinop nila ni Noel. Observer po kasi ko, tinitinan ko po yung lifestyle ninyo po. Ang sarap po yung pag nagkasakit ka, wala kang aabalahing tao. Napakararangal ng buhay na ganun. May mga tao po na pag hindi tayo nagbigayan, hindi maililibing. Sana pangarapin lang natin hanggang sa kamatayan, may dangal tayo. May dangal ang buhay po natin. Hindi ko po pinapangarap na lahat tayo sobrang maging milyonaryo o bilyonaryo. Yung makalusot man lang tayo sa kahirapan. Si Bryle, si Melchor, lusot na ito sa kahirapan. Mahihirapan na itong maghirap. Kasi may malaki na silang puhunan para sa Panginoon. Tingnan nyo po yung, let me end with this lang. Ito talaga ang principle. In summary, ito lang naman yung verse na yan. Sumagot ito sa babae, humayo ka at ipagbili, bayaran, mabubuhay. That is the principle. Sell, pay, live. Sell your oil. Dapat may pinagkakaabalahan ka. Dapat may binebenta ka. Pay, bayaran lahat ng dapat bayaran. Yung kinuha mo sa supplier mo, bayaran. Maging honest ka sa pagbabayad. And then live within or below your means. Ang panalangin ko po, kahit pa kami gawing milyonaryo ng Panginoon, ang lifestyle namin, low-key pa din. Kapag pinaunlad ka na ng Panginoon, huwag ka ng post sa FB. Maraming may inggit sa iyo. Delikado pa ang buhay mo. Kaya nakita niyo pa iba mga Chinese, very private sila.
Simple lang manamit. Simple lang ang buhay. Payayamanin ka ni God, paunlarin ka ni God, pero humble ka pa din. Sino po rito gustong makaalis sa kahirapan? Amen? Gustong makaalis ng mas maaga sa kakapusan. Natutuwa po ako noon last Friday. Malaki na naman si Lucas saka si Lori. Naggawa lang kami ng vision board. Parang pinalalabas ko lang po kung ano yung mga gusto nila. Ang sarap po, yung bata pa lang, nakakatulong na po sila. Sabi niya sa akin, especially si Lori, may sinabi siya na certain age, sabi niya, basta age na ito, marami na akong matutulungan. Tulungan mo ang iyong sarili mo para marami kang matulungan. And I believe, isa ito sa gusto ni God na i-revive sa puso natin. You will become financially stable, financially secured. Hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot. Dumaan man ng karamdaman, may panggastos po tayo. Kasi pinagpala ka na ng ating Panginoon. Okay? Tayo tayong lahat. Mamaya, mamimigay ng sobre yung mga ushers natin. Sana, pwede nyo bang ilagay doon? Magsulat lang po kayo. What is your dream salary na pumapasok or income sa bahay nyo? Ang malaki nating problema, kaunti ang pumapasok, ang laki ng lumalabas. Talo po tayo. Dapat, malaki ang pumapasok, kaunti ang lumalabas. Mamaya isulat nyo po yung dream income ng family nyo. Sana walang magsusulat ng below 5 digits. Sana 6 digits. Pangarapin mo, iyan yung sweldo po natin. Sige nga worship team, awitin nga po natin yung revival. Kahit yung word muna na revival, na ma-revive, hindi lang po yung buhay natin, even yung finances natin, and even after this, I will pray for you. Sana magawa natin yung 8 step. need revival. We need revival, oh God. Thank you, Lord. As we sing this song, let's declare revival sa ating family,
sa ating business, sa ating outreaches. Hallelujah, Lord. Send revival, Panginoon. Can we just lift our hands to Jesus right now? Let's receive revival from our God. Send revival fire, send revival fire, fill this place, fill this place. Send revival fire, send revival fire, fill this place, fill this place. Send revival fire, send revival fire, fill this place, fill this place. Send revival fire, send revival fire, fill this place, fill this place. Revival, hearts on fire. Holy Spirit, you rain down, change us from the inside, singing. Oh, eh, oh, 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 eh, oh. Revival, hands up higher. Holy Spirit, you rain down, change us from the inside, singing. Oh, eh, oh, oh, we need revival. Oh, okay, house light please po. Upo muna ho tayo. Let me ask yung mga ushers natin, lahat po ng walang sobre, bigyan po natin. Commit lang natin, magkaroon tayo ng revival muna sa atin pong finances. Even money is spiritual. Kapag wala ka nito, nababothered ka, nagwo-worry ka, inaatake ka ng anxiety. Di po ba, nais ng Panginoon for us to become financially stable? Bigyan po natin lahat ng usher mismo, kayo mismo. Offer tayo lahat, mga dancers natin, multimedia. Sige lang po, kasi hindi natin pwedeng tawaran yung ating Panginoon. Hallelujah. Kayo po mismo ng mga Smile Ministry, kayo yung unang magpakita na nagbibigay kayo ng sobre, kayo una din mag-offer sa ating Panginoon. Even yung music po natin, even yung mga volunteers po natin, pakita po talaga natin sa Lord, we are not faithful only to our strength, but even to our money. Sige po, gawin niyo po yung pinagagawa natin. Pwede niyo po bang isulat dyan sa sobre niyo, what is your dream, income, or money na pumapasok po sa inyo monthly? So, wag lang humanap ng paraan. Isik po natin. Hallelujah. And then after this, I will pray for you po. I will pray for you. Pero kung kayo po, mga bago pa lang natin nakasama, you have no idea about this, okay lang po. Pero kung matagal na tayo, sana ma-revive talaga yung giving natin. Ano po, yung personal giving natin mismo sa ating Panginoon. Kasi kung walang pumapasok, ano ibibigay natin? Di po ba? Sige po, lahat lang muna, hawakan nyo yung sobre nyo po, hawakan nyo muna yung sobre nyo. Then after that, I will pray for you. Starting this Sunday, be faithful. Sa trabaho mo, be faithful. Even sa business or any pinagkakaabalahan po natin. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Huwag ko kayong magalala yung sinusulat nyo pong yan. Sa totoo lang po, meron time, pinakukuha ko po yan sa admin natin so I can pray for you. Sana may hilingin lang ako sa inyo. Sana after this message, after a week, a month, a year, sana balitaan nyo naman po kami. After hearing this message, may nangyari ba sa finances mo? Pastor, debt-free na po kami ngayon. Oh, thank you sa Lord. Sana kahit sa sobre dyan na ilagay,
pag ano, dyan mo rin ilagay yung mga pasasalamat mo. Lord, talaga ano na po kami, financially stable and secured. O hindi ba, ang sarap lang po na meron tayong maliwanag na application. Any of 8, kung nasaan po kayo, 1, wala hong problema. Pero makakarating tayo sa dulo, sa number 8, you need to sustain your turnaround. Okay? Ilagay niyo po yung sobre niyo po sa tapat ng inyong puso. Come on. And I will pray for you. Father God, thank you for all the treasures, gifts, and talents. Sana Lord, ma-monetize namin ito so we can help hindi lamang aming sarili, ang aming pamilya, ang ibang tao. Sana kapag sinabing taga-praise, walang bakas ng kakapusan. Sana pag sinabing taga-praise, walang bakas ng kahirapan. Pag sinabing taga-praise, honest, may integrity, kaya lalo mo kami pinagpapala, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Yung isinulat po nila dyan, na monthly income or salary or blessing na pumapasok sa kanila monthly, you will multiply it beyond their expectation po, Panginoon. And they will become a great blessing to many. Ngayon, isinulat, bukas magiging patotoo. Ngayon, narinig, bukas magmamanifest, O God. Maraming po salamat. Tinutulungan nyo kami para makatulong kami sa iba. And even sa mga outreaches, nakikita ko pong makatatayo po talaga ang bawat isa at matuturuan namin sila na maging mabuting steward. Panginoon, ipinagkakaloob namin ang mga biyayang ito and it will multiply, and I speak financial breakthrough in Jesus' name. Amen at amen. Come on, sama-sama natin ipagkaloob ang ating mga biyaya sa ating Panginoon. God bless you, God bless you. Hey! 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 Whoa-oh! Whoa-oh! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, uwo-oh-oh, sabay-sabay po tayong tumayo at awitan po natin ang ating Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. For the last time, anumang maging panahon,
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, ikaw at ikaw pa rin. Thank you. God bless po sa bawat isa. Punta na po tayo sa ating mga huddle.